Rises Adventure TV. Hello guys, good morning. It's me again, Riza. Buwan ng December nga pala ngayon, kaya wag kayong magtaka kung bakit kami ay balot na balot. Para po sa mga hindi nakakaalam, itong buwan ng Desyembre ang pagsisimula ng winter dito sa Japan. Kaninang umaga nga pala ay nagsimula ng mag-snow, pero natunaw siya agad kaya hindi ko siya nakuhanan ng video. So, for today's video ay papakita ko sa inyo ang aming daily routine sa trabaho namin dito bilang isang dairy farmer. Simula alas 5 hanggang alas 8 ng umaga ay magpapagatas kami. Simula alas 8 naman hanggang 9:30 ay papainumin namin itong mga anak ng baka ng gatas nila. Kabilang na dito ang pagpapanatiling malinis ang kanilang kulungan para hindi sila magkasakit. Masyadong sensitive kasi ang mga baby cow na mga ito. Minsan lumalampas kami ng 9:30, lalong-lalo na kapag may nanganak na baka. Ito kasi ang nagpapatagal sa amin kasi kinukuha pa namin ito mula sa kulungan ng kanilang mga nanay. Pagkatapos nito ay break time na namin. So uuwi kami para magkape or mag-almusal kasi wala pa kaming kain nung magsimula kami na trabaho. Nakakatamad kasing kumain ng maaga lalo na kapag malamig ang panahon. Minsan, nauubusan ako ng tinapay, kaya nagluluto na lang ako ng kanin at ulam para yun yung pang-almusal ko at pang-lunch ko na rin. Pagkatapos kumain ay magpapahinga kami ng konti o kaya ay matutulog. Pagsapit ng 11:30 ay kailangan naming lumabas para pakainin namin yung mga alaga namin. Nililibot namin bawat kulungan para i-push ang kanilang pagkain. Ito nga pala yung kulungan ng mga buntis na baka. Sa ngayon ay kunti pa sila pero madadagdagan pa yan next month. Pagkatapos naming ma-push ang kanilang pagkain, pipicturan namin ito at isend sa GC. Unang kulungan nga pala ito sa 4 na kulungan na aming lilibutin. And so, nandito naman tayo sa pangalawang kulungan. Halos katabi lang niya. Ito pala yung kulungan ng mga pinapagatasan namin na baka. Mga 150 heads ito, kaya madami-dami ang kanilang pagkain na nailagay. Medyo mabigat ito na i-push kasi nalagyan ito ng tubig kaya basang-basa. Hindi katulad nung kanina na dry as in yung pagkain nila kaya madali siyang i-push. Actually, loader ang ginagamit na pang-push dito pero dahil nga hindi namin alam mag-drive sa loader, mano-mano namin itong ginagawa. Pagkatapos nito ay pupunta naman kami sa pangatlong kulungan. Medyo may kalayuan ito sa pangalawang kulungan kaya may lalakarin tayong kunting minuto. And this is it. Nandito na tayo sa pangatlong kulungan. Ito yung breeding house kung tawagin. As usual, ipupush naman namin yung grass. Saka namin ito lalagyan ng feeds para mabilis ang kanilang paglaki. Akala ko baboy at manok lang yung kumakain ng feeds, pero pati pala yung baka. Alagang-alaga, 'di ba? Sana all. And finally, dito na tayo sa pang-apat na kulungan na last na ating lilibutin. Kung makikita ninyo, ayun, napalayo yung mga pagkain nila kaya kailangan namin siyang itulak kasi hindi nila ito maabot.
Pagkatapos nito ay lilinisan namin yung mga dumi ng mga baka para malinis itong tingnan. And that's it. Saktong alas 12 na kapag natapos na kami dito. And uwian na para mag-lunch na rin kami. Simula alas 12 hanggang alas 2 ay break time namin. Kaya pagkatapos naming kumain ay matutulog kami para may lakas sa panghapon na work. Kapag sumapit na naman ang alas 3 ng hapon ay magpapagatas na naman ulit kami. Kasi 2 beses kami magpagatas sa isang araw. Kapag tuloy-tuloy ang trabaho ay matatapos kami ng saktong alas 7. Pero minsan kapag may pumalpak or yung hindi umandar yung machine ay may extend yung oras namin. Magsisilbing overtime na namin yun. So, that's it guys. Sana po may nakuha kayong idea tungkol sa pagiging dairy farmer dito sa Japan. And bye-bye!